I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga best. But anyway, kahapon, after nag-launch yung e-gov apps mga kababayan, nag-inspect ang Pangulo dyan po sa DSW warehouse center yata ito, yung repacking center, no? Alam nyo, yung mga panahon pa, mga past administration, pahirapan po doon, no? Ika nga, pahirapan noon, pag every time may bagyo, mano-mano ang ginagawa nila mga kababayan, maglalagay sa sa plastic Pero dito sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., napaka-high-tech yung pagre-repack mga kababayan. Hindi na po mano-mano. Siyempre, sa panahon ni PBBM, digital na talaga. Ang ganda mga kababayan. Makabagong teknolohiya. Di kayo naloka. Ngayon, ito, sa pagpunta kahapon po ni Pangulong Marcos Jr., alam nyo ba kung bakit nakakarton yan? Yung mga goods na yan, yung mga pagkain na yan, na dinidistribute sa mga nasasalanta ng bagyo, lindol, or nasunugan. Alam niyo kung bakit nakakarton yan? Kung bakit ganyan kalaki yung karton? Kasi mga kababayan, grabe po pala ang laman nito, mga bes. Napakasosyalin. Ang daming laman pala. Ang dami niyang laman, kaya pala nakakarton mga bes. Pakita ko sa inyo. Sa panahon ng mga past administration, dati lang plastic lang Tapos ang laban doon is lang, noodles, tsaka yung sardinas yun lang. Pero sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., grabe, ang tindi. Dalawang klase ang karton guys no, ipakikita ko sa inyo. But bago ipakita sa inyo, tingnan yung mga highlights. Ito yun ayan si Pangulong Marcos Jr. Nagpunta siya kahapon dyan sa DSWD. Ayan. Mamaya tingnan nyo yung video guys, maganda. Ay nako, ang high-tech yung pagre-repack nila mga kababayan. Kakaiba talaga si PBBM. Parang ang niya, sa tingin niya parang nahihirapan yung ating mga manggagawa baga. So ginawa ng paraan talaga naman wala akong masasabi. Dito sa Pangulo na ito, matindi. Tingnan nyo yan in-inspect niya yung laman ng karton mga bes. Alam nyo naman to si Pangulong Marcos Jr., may tukuloso ito Tingnan nyo naman yan bukod po guys sa pagkain, ayan may chinilas pa, may mga sardinas pa. Tingnan nyo guys kung ano po ang laman ng karton. Siyempre hindi nawawala ang sardinas ito pa. Yan mga kababayan yan pa grabe, high tech talaga ang yung pagre-repack nila machinery na talagang ginagamit. Naloka ako. Hindi tulad noon guys, gabulto sa warehouse ng DSWD para mag-repack lang naka-plastic mano-mano. Pero ngayon wala na. Talagang high-tech na talaga yung ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Mahirapan ka kung mano-mano Ito tingnan niya yung laman niya. Ayan ayan pa mga bigas yan mga kababayan tingnan nyo kung mga nakaraang admin, ano ang binibigay? Noodles, sardinas lang, ano pa pero ngayon may bigas pa, kompleto kamo ba. Matindi ito guys, sabi ko sa inyo, kakaiba talaga si PBBM ito po yung laman ng karton, kaya nakakarton pala mga kababayan tingnan nyo naman. Grabe may yan may corn beef basta iba't iba ang laman yan. Sabi ko nga, dalawang klase ang karton guys. Dalawa yung mga ito ang mga corn beef, hindi ko alam itong mga biscuit na ito hindi ko alam to mga sardinas pa, kompleto, as in kompleto. Ito po yung yung isang karton. Ito yung sinasabi ko, yung isang karton mga kababayan. Ano nakalagay?
ready to eat food. Oh, and goes. You see? O, siyempre, pag may mga nabahaan, yung mga nasalantaan ng bagyo, di ba? Hindi na nila maharap ang magluto. Kaya, ready to eat food. Oh, and goes. Di kayo naloka. Yan yun po yung sinasabi ko na dalawang klase ang karton ng DSWD. Yan, ready to eat po yan, yan yung ready to eat na isang karton. Grabe, ang galing talaga ng Pangulo, grabe, ito yung isa. Ito yung isang karton na yun na naglalaman ng mga corn beef, kung ano-ano pa. Grabe, as in, ganda. Ganda ng pagka, very organized, ika nga. Tingnan nyo naman, guys, ayan, organized masyado ang DSWD. Kasi pag magaling yung namuno, talagang ganito ang resulta. Maganda talaga. So, ready to eat nga, pinagsalusaluhan nila, ready to eat nga. Maganda yan, sosyalin, sana all. Yan ang mga corn beef, kung ano-ano. Ito guys, para kompleto detalyado, panoorin nyo po itong video ng Pangulo na nag-inspect siya dyan sa warehouse ng DSWD, yung sa repacking warehouse center yata ito. Okay. Guys, yan Pinisita nga po ni President Marcos Jr. itong National Resource Operations Center para makita niya personally yung isinasagawa natin na production ng mga family food packs na siya namang dinidistribute natin sa mga disaster-affected populations. So dito nakita niya na yung mechanized packing system. Pinakita natin na mula doon sa sacks of rice ay babagsak yung 6 kilograms doon sa ating vacuum packing machine. Isi-seal po yan and then ilalagay doon sa mga slatted cartons. By the way, meron din tayong machine na magpo-form o magbubuo na noong mga slatted cartons. And from the vacuum pack rice machine, ilalagay doon sa ating slatted cartons at iikot siya doon sa conveyor belt na kung saan maglalagay naman yung mga volunteers natin ng mga 10 assorted tin cans. Meron dyan corn beef, merong tuna flakes in oil, and merong sardines. And from that, ilalagay din yung 5 sachets ng Chocomod and 5 sachets ng coffee. And then, dadaan po siya doon sa weighing scale na kung saan nga po titiyakin na kumpleto yung laman ng mga family food packs. Yung required weight ay kumpleto. And then from there, dadaan na siya doon sa packing system na kung saan ititape na nga po siya noong ating machine and lalagyan na po noong barcode. Doon sa sticker na nakita nyo po na linagay, nakalagyan siya yung date of manufacturing, date of expiry, and kung saan po siya madi-dispatch netto. So that will be easier for us to track ito pong mga family food packs na idini-dispatch po from our production. Ang ating pong National Resource Logistics Management Bureau ay nakapaghanda na ng mahigit 3 million family food packs at ito ay strategically prepositioned across the country. Meron tayong more than 900 ng mga warehouses, close to 1,000 na po iyan ng mga warehouses at naglalaman na po iyan ng ating mga family food packs and non-food items. Again, we have more than 3 million family food packs. More than 300,000 are here at the National Resource Operations Center and the rest nasa iba't ibang rehiyon na po namin yan. And then, aside from the family food packs, of course, meron din tayo mga non-food items na nakaka-preposition na rin sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. Gayon din, yung ready-to-eat food packs na nailagay na rin sa ating mga warehouses and sa mga major and clinical ports around the country. Actually, before pa man po dumating si Bagyong Crising, ay nakahanda na talaga ang DSWD with the continued production of family food packs. And nagpapatuloy po ito na isasagawa ng ating pong departamento. Kung kaya nga po, handa tayo na tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan na maapektuhan nitong si Bagyong Crising. Tinisting niya guys yung yung tubig na gawa sa filter. Tingnan niyo, ininom niya. Yung parang maduming tubig tapos sa filter nga Aba, ganyan katapang.
Baka hindi kaya ni Digong yan. Ito yung mga bagong makinarya na ginagamit natin para mapabilis at mapaganda ang ating pag-repack ng ating relief goods. Kaya kadalasan nakikita lang natin yung kahon-kahon. Ito ngayon yung laman ng mga iba't ibang health kit, sanitary kit, family dress kit, cooking kitchen, lahat. Ito yung binibigay natin para doon sa mga naging biktima pagka nagkabagyo, kahit na anong klaseng disaster. At yung tinesting namin, yun yung balde na merong filter na kahit anong klaseng tubig, wag lang malat. Pero kahit na iba pa sa fresh water, kahit hindi masyado malinis, pwedeng ilagay sa balde, pwedeng inumin, dadaan lang doon sa filter na yun. Ang maganda dito sa bagong makinarya na ginagamit natin, mas mapapabilis at mas mapapaganda ang ating pagpacking ng mga relief goods para ibibigay natin sa ating mga evacuees, para sa mga naging biktima. Ngayon, tinatanong ko sa ating kalihim ng DSWD kung handa na tayo sa kissing, mukha namang ready na tayo. Lahat ng warehouse ng DSWD, lalo na dito sa Luzon, especially up to Northern Luzon. Although, meron nang humingi ng tulong sa Region 7, mabuti na lang, may ganito rin tayo sa Cebu. Oh. Ganyan na halos pareho na makinarya at sila ginagawa rin nila. Kaya naka-ready naman tayo sa kung ano pang mangyayari. Sana hindi na lumakas yung bagyo, pero kung sakali ay lalakas pa, naka-ready naman tayo. At ang report ng DSWD sa akin, sa ngayon, ang naka-storage sa atin ay 3 milyon na relief goods na pack na pwede nating ibigay. So, siguro sapat naman yun kahit ano pang nangyari. That is, nung kami ay unang sinimula namin ito, ang naka-reserva lang para sa relief good, 500,000 na packs. Ngayon, pinataas namin, naging 1 million, naging 2 million, ngayon 3 million na. Dami. Kaya mabuti naman at kung ano man ang mangyari, may makakatulong kayo sa ating mga kababayan. Sige, maraming salamat. Thank you. Oh, narinig nyo at nakikita nyo yan, mga kababayan. High-tech, makinarya. Aba, grabe ang ganda. Oh, sabi sa inyo, mga kababayan, talagang magaling siyang mamuno. Oh. At tingnan nyo naman, guys, yung laman ng karton. Kumpleto, guys. Dati-rati walang ganyan. Tingnan nyo naman ngayon. Napaka-organize yung machinery nila, oh. Oh, wow. Sana all. Oh, diba? Oh, tingnan nyo. Tapos sabihin nyo gayon, weak ang Pangulo. Tingnan nyo yung mga idea na yan na talaga naman. Talaga naman, oh. Kaya nga sabi nga, mas higit ang idea ng isang Pangulo. Kasi siya talaga ang masusunod. No, 'di ba? Siyempre yung mga sekretary niya magsasuggest lang 'yan no. Pero guys, namangha ako dun sa laman ng karton. Kasi kinukumpara ko dati, walang ganyan. Noodle sardinas, di kayo naloka. Pero tingnan mo sa pamumuno niya. Sabi ko sa inyo, dalawang klaseng karton yan Yung ready to eat, ito pa may kape, may tuna flakes pa. Social. Corn beef pa. May Milo. Ano pa bang nilalagay dyan? Ako, kompleto, may bigas pa, mga bes. O diba? Saan kayo makakita niyan? Kaya sabi ko, ito si Pangulong Marcos Jr., maalala natin sa mga ganitong mga klaseng niya, diba? Mga pamamaraan niya. Oh, high-tech talaga, oh. Ay, nako. Sama yung bunso niya, oh. Pati karton pala. Tapos mayroon pa pala sa Cebu yung ganyan. Hindi kayo naloka. Naku, guys. Ito maganda. Bigyan natin extension ng Pangulo. Walang Pangulong ganito. Ngayon lang mayroon tayo. Sabi nga nung ibang nagko-comment, aba, napakaswerte. Ayan yung laman, guys, oh. Napakaswerte naman, guys, yung susunod na leader ng bansa. Walang kahirap-hirap. Kompleto na. 'Di ba? Oh, ayan, oh.
Ganda talaga, oh. Halatang bagong yung machinery, guys. At ang sipag naman talaga ng mga staff ng DSWD, yung secretary. Biro mo, ang maganda kay Pangulong Marcos kasi, no? 'Di ba nalalaman na mayroong bagyong darating? Aba, talagang direktiba niya yan. Kailangan preparado, kailangan nakabox na lahat para nang sa ganun ready to distribution. Yun O hindi pa nga dumating si Krising. O siya nauna ng mga repack, guys. Mga karton na yan. O tingnan nyo naman yun, no? O tapos itong tubig pag madumi nga, tapang ano? Madumi tapos may filter maganda. O di ba? O talaga naman. Medyo may yung tubig, guys, medyo hindi gano'ng maganda, pero dahil dun sa filter maganda mga kababayan, talagang nililinisan niya. Namamangha ako dun sa laman ng karton, hindi ako makaget over, but anyway, sobrang proud ako talaga sa Pangulo na sinusuportahan ko. Siyempre, guys, kayo din, di ba nakakatuwa yan? At kudos naman sa mga DSWD, ngayon nagsisilakan na ang mga truck ay dinistribute sa mga lugar kung saan baha, sa may tinamaan ng krising. Ang dami, no? 3 million ang mga boxes, ang mga relief good, samantalang mga nakaraan mga administration, guys. Ay, ewan ko, mahirap magsalita, pero well, anyway, guys, ano po ang komento nyo? The best talaga mamuno ang Pangulo, ano? Sabi sa so yun, guys, ano po ang komento nyo dito? Galing, no? Galing talaga ng Pangulo. Bagong-bago yung makinarya, guys, ha? Talong-talo yung mga past administration. Rito po tayo. Very organized ang pamumuno nito. Ang ganda, guys, ng kanyang yung yung patakaran niya baga, no? Malinis. Talagang very satisfied ka na nanonood sa mga magagandang ginagawa niya. Umiikot siya. Trabaho lang tulong lang Alam nyo, ako talagang proud ako dahil marami talaga siya na itutulong through ayuda. At least nakikita nyo dito mga kababayan, yung pera ng taong bayan, ika nga, ang tax ng bayan, ang pera ng Pilipinas, bumabalik din sa mamayang Pilipino. 'Di ba? Yan po ang Pangulo. Dapat ganyan ang pipiliin natin na sunod ng mga leaders. 'Di ba? Na hindi kurakot. No, nako, yung mga sekretary niya talaga nagtatrabaho ng gusto, guys, In fairness naman talaga sa kanila. So yun, guys, ang aking pinaka-latest updates video. See you again on my next upload. Bye and babus. God bless Philippines. Saludo tayo kay Pangulong Marcos Jr. tsaka sa mga sekretary niya.